Gusto mo bang malaman ang isang skill na pwedeng magpayaman po sa iyo? Kung anong skill na yan, you gotta stay tuned. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode na ito, pag-uusapan natin yung one skill that can make you rich. Okay, wag na natin patagalin. Ano ba yung skill na yan? And that is the skill of power of negotiation. Marunong ka ba makipag-negotiate? Marunong ka ba makipagtawad, no? Yung makipag-bargain. Ito lang, atin-atin lang to. Sino po sa atin dito ang nahihiyang tumawad? Pakitaas sa mga kamay. Bakit kaya ang daming mga Pinoy ang nahihiyang tumawad? Number one, kasi nakakahiya, respeto sa presyo ng nagbebenta. Or number two, yung takot ka ng pagkakaroon ng impression na sabihin na makunat ka. Number 3, yung pag-aakala ang pagtatawad ay maaring hindi maganda o nagiging bastos ka sa nagbebenta. But in reality, ito lang po, napansin nyo ba? Lahat ng mga milyonaryo, bilyonaryo ay marunong makipagtawad. That's the reason why may na-interview po ko isang successful na e-commerce na business owner na talagang certified and legitimate na me. Papunta ng B, and I believe na papunta na siyang billionaire. At ito po ang natutunan niya at sinabi niya pagdating po sa negotiation at pagtatawad. Let's watch this. In terms of my core capabilities, negotiating is a key strength of mine. Sabi nila, Totoo yun. Ang kuripot nito. De sobra. Mahirap makipag-negotiate nito. Grabe. pero kung investor kita, masaya ka. Oo. Pero kung ikaw bibili, ayoko. Hindi, grabe to Tapos, alam mo, sa sobrang tatawanan ka lang nito kasi he has a smiling face. So, mainis ka talaga yung parang, sige na. Tapos tawa-tawa lang yun. Nakakainis talaga to. Pero I think, syempre may kanya-kanyang core strength. So sa akin, negotiating skills was developed at an early age because I have to talk to a lot of people. You know, of course, in terms of trading, you get the lowest price so that you can control the price what you buy. But when you sell, market conditions sell. So sa akin, when you get the price at a very good price, you have more leeway or wiggle room in terms na pagbebenta ng produkto mo higher or lower. Wow, ang galing nun Ang galing ng perspective nun Sana kapulutan natin ng aral yung sinabi nga niya na pagdating po sa pagbebenta, wala ka talagang choice kasi may market forces yan. Like for example, may mga rice, Sinandoming, Milagrosa, mga rice na yan, meron siyang limit, hindi ka pwede magtaas. Pero ang pwede mong kontrolin bilang isang negosyante ay yung pagbili mo. Kunyari, ikaw nabili mo ng, let's say, sample lang 30 pesos. Nabili ng competition mo ng 35 pesos. Pero ibebenta nyo pareho ng 40 pesos. Pag binenta niyo 40 pesos, ang kita niya 5 piso. Pag binenta mo ng 40 pesos, 10 piso ang kita mo. Ito matindi. What if binenta mo ng 35? Ibebenta rin na niya ng 35? Wala na siyang kita kasi puhunan na niya. Pero ang puhunan mo, 30 pesos. That is the power of negotiation. Grabe, ang galing Napakasimpleng perspektibo to. Kaya nga minsan nagtataka ka, ba't ang mura na niya na binibenta yun? Kasi mura niya nabebenta kasi mura niya nakukuha. Diba? Nagigets nyo? Kaya pakinggan po natin ano pang matutunan natin dito. Ang grabe yung insights dito. Importante yon na magkano yung magiging puhunan ko sa produkto. Most of us sa online sellers, we go to Divisoria, Baclaran, Quiapo to buy things. But if we can get it at a very much lower price, going an extra mile to look for the right supplier, I wouldn't do that. Yeah. Because piso is piso, 2 piso is 2 piso. Pag you multiply it by 10,000, 20,000, laki ng impact niya. Alam mo, sa negosyo. guys, ito para sa mga nakikinig nanonood ngayon, huwag mong sasabihin piso lang. Piso lang naman yun Pero kung ang purchase order mo, 100,000, ang impact nun, 100,000 pesos. Nagigets nyo? Powerful yan Kaya nga, huwag niyong mamaliitin. Piso lang yan. Hindi po piso yan. Pag ang purchase order nga, sinabi ko 100,000, 100,000 difference. Pag ang purchase order mo yan, 1 million pieces, ang impact niyan, 1 million pesos. Grabe. Sana naman yung mga bagong entrepreneurs dito, yung mga nagnenegosyo na talagang you should be mindful. You should be mindful. Huwag niyong mamaliitin. Kaya nga, ang dami pong nalulugi talaga dahil hindi marunong tumawad at mag-negotiate. Kung PO mo ay 1 million, ang pinag-uusapan natin 1 million pesos. Kaya nga, di ba? Explain ko. For example, most of the time, tayo mga Pilipino, we just go to the Divisoria, bibili tayo. Pag nakita yung produkto, hindi ka nangingikot. Ako ang gagawin ko, ito yung strategy ko. Bago ako pumunta ng China, pupunta ako ng Divisoria, yung 168 Mall, yung mga 11 88, ikikot ko yan. Titingnan ko yung mga presyo.
Para punta ko sa China, alam ko mas kailangan 20 to 30% cheaper. Lower. Lower. Okay. So, binibilang ko rin yung puhunan ko, o magkano gagasusin ko sa trip. Ito yung hotel ko, ito yung airplane ticket ko, pagkain ko, dapat lampas-lampas yung makukuha kong stock para covered na yung, alam mo naman, masarap ang pagkain sa China, covered na rin ang pagkain natin and everything, no? Baka mamaya akala na sobrang foodie ako. Foodie lang po, pero hindi naman masyadong para ma-cover natin yung extra cost in traveling, but you get 20 to 30% cheaper yung product mo. It's gonna be, if it's worth 1 million binili mo, that's 300,000. Yeah. Eh, yung 300,000, hindi mo naman ginastos yun for the trip to the China. Tama. So sa akin, laki extra earnings yun. Yeah. Grabe, ang galing talaga, no? Kaya importante po, ladies and gentlemen, bago ka bumili ng produkto sa mga supplier mo, you must learn how to do market research. Mag-research kayo. And then part of research also is yun nga, getting 2 to 3 suppliers. Bakit po? Kasi pag iisa ng supplier mo, wala kang choice. Kung mataas ang presyo na, wala kang choice. Pero pagka may 2-3 supplier ka, pwede ka magpabid. You can get the highest talagang yung nagbibigay talaga sa discount. Kaya nga, ito po, meron pa siyang sinabi that can really help us to remove yung hiya po natin sa pagtatawad. Importante sa tao rin kasi, when you negotiate, may win-win situation. Okay. For example, magkano to? Sabihin niya, wholesale price, 100. Instead na isang dosena bibili ko sa'yo, 50. Pero pwede mo magawin 90. Pero kung hindi, kung gusto mo 100 talaga, dosena bibiliin ko. Or, babalik ako, ikot ako. Diba? So, I'm giving you additional value when I negotiate because I'm gonna buy 4 times more the amount, the pieces compared doon sa in-offer mo una. So, ikaw rin, pwede na rin kasi kaysa nasa bodega ko lang, sige, bigay ko na sa'yo. Parehas tayong masaya. Ang galing ng diskarte na yun, yung parang, okay, ito presyo mo 100, o isa lang bibilin ko. Pero pag babalaba mo na 90, bibili ako isang dosena. Eh, kung ayaw mong bigay na ganito, iikot mo na ako, canvas mo na ako. Ito lang, sabihin ko po sa inyo, ikaw kung nagtitinda ka, no offense man. How many times na bumabalik yung kliyente mo? Chances are, wala na yan. Kasi, ay, pare-pareho lang naman presyo, doon ako bibili, hindi na ako babalik. That's the power of negotiation. Kaya nga, how can we apply itong mga principles na ito? Number 1, learn how to negotiate for your salary as an employee. For example, let's say may negotiation ka. Gumawa ka ng research muna. Again, research ka. Number 2, very important also na i-present mo na rin. Kung ikaw ay nasa kumpanya, i-present mo kung ano yung value na bibring mo. Pakita mo yung resibo, pakita mo yung resulta. Sir, based on my performance last year, nag-contribute ako ng 10% growth sa company. Yung 10% growth sa company, ito po ang value. I would just like to appeal to you if you can consider, based on the value that I have increased and contributed to the company, can I seek for a salary increase? When you bring resibo and achievements to your organization, you justify the increase. Naging gets nyo? That's number 1. Number 2, kung ikaw naman magsasecure ka ng mga terms sa suppliers, no, kunyari business owner ka, create a win-win situation. Like for example, baka pwede mo naman akong bigyan ng discount. Bakit? Hindi lang naman tong one time natin bibilin sa'yo. Continuous tayo bibili dito sa'yo. At syempre naman kung maganda ang service mo, i-recommend pa kita sa ibang mga tao. That's another way of negotiation. Number 3, kung may ka-partnership ka naman, di ba? You want to build relationship with the partner. Ang pwede mong gawin, kunyari may startup, nag-negotiate kayo. Like for example, isipin mo, dito ka magaling. Magaling ka, let's say, sa technology. Ako magaling naman ako magbenta. What if kung nagsama tayo, nag-merge tayo, your technology, ako magbenta. Mas malaki pang mabebenta mo. Kasi ako, may produkto na ako maibebenta na maganda. Plus, ikaw, hindi ka mamumblema na magbenta. Since ang galing mo, technology, ikaw na mag-supply, ako magbebenta. So, partnership tayo, win-win to. Napakaganda po talaga ng negotiation. Ito lang nga, if you watch the entire episode, kasi isang part lang namin pinakita, watch the entire episode and learn from Steve C. Ito yung gagawin ko. Ilalagay ko na rin yung link sa comment section, panoorin nyo na yung buo. Sana itong episode natin to naka-enlighten sa'yo at naintindihan mo talaga kung paano talaga pwede tayo umaman. Hindi lang tayo procure ng procure, bili lang tayo ng bili na hindi tayo nagne-negotiate. So if you learn from this, please type sa comment section what you have learned and don't forget to watch the next episode.